Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG na handa sila sa ikakasang kilos protesta bukas ng isang religious group sa Maynila. Sa isang pahayag, sinabi po ng DILG na bahagi ng kanilang tungkulin na tiyakin ang kaayusan at kapayapaan sa kilos protesta. Nakikisa din daw ang DILG sa panawagan ng Iglesia ni Cristo para sa katotohanan, pananagutan at hustisya sa isyu ng umano'y korupsyon sa bansa. Kaugnay nito ay mahigpit umanong babantayan ng ahensya ang Palasyo ng Malacanang sa gitna ng mga isasagawang kilos protesta laban sa korupsyon. Pinapakiusapan din ng DILG ang mga magulang na huwag hayaang sumama ang kanilang mga anak sa tinatawag na geng-geng at gangsta o sa mga grupong may layuning manggulo tulad ng insidente noong Setyembre 21 sa Mindiola, dyan sa Maynila. Sa ibang balita, nagpakita po ng suporta ang ilang grupo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabila ng mga paratang ni dating Congressman Zaldi Co. sa isang video sa social media. Ayon po kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycia ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, malinaw na puro ingay lang umano ang ibinabato ni Co. at wala namang matibay na ebidensyang mag-uugnay sa Pangulo sa umano'y 100 billion insertions. Aniya, ang mga dokumentong inilabas nga ay pawang listahan lang ng mga proyekto pero wala namang pahiwatig na utos ito ng Pangulo o ng Palasyo. Gate pa nga ni Goycia, ayon sa isang National Security Assessment, posibleng tinaon lang talaga ni Co ang kanyang pahayag sa planong kilos protesta sa mga susunod na araw upang maging mas magulo ang pamahalaan. Hinamo naman ng grupo si Co na kung sincero at totoo sa kanyang salita. Umuwi ito sa Pilipinas at panumpaan ang kanyang salaysay sa tamang institusyon. Nanawagan din ang grupo sa publiko na huwag basta-basta maniniwala at maging mapanuri sa mga akusasyon. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.